gusto muna pong hingin yung inyong reaksyon dito po sa naging desisyon bilang abogado na rin po dito sa naging desisyon ng Korte Suprema. Um, Balikan natin yung naging desisyon, yung actual decision. Ang sinasabi po ng Korte Suprema ay petitioners failed to establish a clear and unmistakable right for issuance of a TRO. Para maintindihan po naming mga hindi abogado, ano po ba ibig sabihin nun, Attorney De Leon? Ang hinihingi po kasi nung kampo nila Rodrigo Duterte is yung sinasabi natin temporary restraining order or preliminary injunction. Pag naghihingi ka noon, ito ay tinatawag natin interim measure of relief. Ibig sabihin, nagmamadali ka. Pag ikay nagmamadali, kailangan ang requirement ng batas mo ay ipakita mo ang unstable right. No? Ibig sabihin, klaro yung karapatan mo. Pangalawa, irreversible yung consequences kung hindi sila mag-issue ng TRO. In this particular instance, ang sinabi ng Korte Suprema, wala kang unmistakable right. Hindi mo nakikita na malinaw ang karapatan mo. Ano ba yung karapatan na hinihingi ng Pangulong Rodrigo Duterte in this instance? Na mayroon ba silang karapatan na hindi ma-aresto? May clear yung warrant. So kung clear yung warrant, then they don't have an unmistakable right. So yan yung sinasabi ng desisyon ng Korte Suprema. In other words, na-reject yung hinihingi nilang interim relief, which is the temporary restraining order or the issuance of a preliminary injunction. Okay. Puntahan na po natin, pag-usapan na natin yung ating justice system, Attorney De Leon. Talaga nga bang faulty o lacking ito? And in what way? Alam mo, Cheryl, no, ako isang practicing lawyer. I've been practicing in the last decade. 10 taon na ako nagpa-practice. And kahit na sabihin natin na masakit man sabihin, kailangan natin i-admit na merong kakulangan ang ating justice system at ang ating justice institutions. Malalaman natin yan. Kasi kung to begin with, hindi dapat namatay 12,000 to 30,000 kung malakas ang ating justice system at malakas ang ating institutions. Hindi dapat namatay 66 na abogado in the last 6 years under the Duterte regime. Mas marami pang namatay na abogado dito kaysa sa Iraq, sa Afghanistan. No? Ang pinakadelikado na maging abogado sa Pilipinas ay sa Pilipinas nakaraang 6 na taon. Diba? So kung we will not be in this position kung malakas ang ating justice system. And wala namang masama na i-admit natin ito na kailangan natin ng tulong. Anyway, hindi ako naniniwala o yung sinasabi nila na foreign itong justice na mangyayari kung international court. Bakit? Kasi nakalagay na rin sa ating saligang batas na Article 2, Section 2 now of the 1987 Constitution na ang international law is part of the law of the land. Ano ibig sabihin yan? Sinabi natin isang collective, isang nasyon, as one nation, sinabi natin na ang international law ay atin. So just because we are using international law mechanisms, hindi ibig sabihin nun yung hostage ay hindi na atin. Kasi sinabi natin yan sa ating highest collective will, which is the 1987 Constitution. So atin yan. Kasama yan sa ating justice system, yung international law mechanism. Hypothetically, paano po makakaapekto yung posibleng kung makonvict po si Pangulong Duterte sa ICC sa mga kaso po ng EJK? Napaka-preceded setting yan, no? Even sa ICC, hindi pa sila nakakapag-conflict ng ganyan kataas, no? Tapos First Asian din na kung sakasakali na mako-conflict. So, earth-shaking yan. Ibig sabihin rin yan na merong acknowledgement ng victimization ng ating mga kapwa Pilipino na naging biktima ng karahasan sa ilalim ni Rodrigo Duterte. Ang unfortunate kasi ngayon is wala man lang recognition, no? Meron pang denial, in fact. Sinasabi pa ng mga tao, deserve nila na pinatay sila dahil addict sila, no? Walang recognition that they were wrong, that they are suffering, that their families are suffering, and dapat meron yung recognition na yun. So, kung sakasakaling mahatulan si Rodrigo Duterte, malinaw na sinabi ng isang international court na na-commit niya yung mga atrocities, yung mga matutamang bagay na yan na sinasabi ng krimen laban sa sangkatauhan, hindi lamang krimen
isa o sa dalawang tao, but krimen laban sa katauhan. So kung yung acknowledgement na yun, very important yan para muling maghilom yung sugat ng mga biktima ng marahas na gera sa droga. Ayun nga po. Paano, Attorney De Leon, paano tayo makaka-recover mula dito sa mga human rights abuse na ito? Napakalinaw kasi no na ang nakakalungkot, 'di ba? Makikita natin na ang na-highlight dito yung away ng Marcos at away ng Duterte, pero nakakalimutan yata natin yung mga biktima nung karahasan, no? At ang 10 ng kanilang mga pamilya. Tatanungin natin ngayon, 'di ba? Sino ba tumutulong sa kanila? Private sector ba? Meron bang resources na ibigay sa kanila ang Estado para makapangon sila at maibsan ang kanilang paghihinagpis? Wala eh, 'di ba? Pagka nagkaroon ng mass atrocity, ibig sabihin yung ganito karalalang krimen ang naganap, napaka-importante na meron tayong tinatawag na transitional justice mechanisms. Ito yung institutionalized effort to help the family recover, compensate them, and as one nation, kailangan magkaroon tayo ng consensus o pagkakaintindihan na hindi maganda ang nangyari at magkakaroon ng memorialization. Ang ibig sabihin ng memorialization alalahanin natin bilang isang nasyon na ito ay masama, hindi na natin ito ulitin. So ito yung mga paggawa ng mga museums, ilalagay sa educational system natin at sa ating mga syllabus, yung isang lesson plan talaga, pag-aaralan ng ating ng kabataan na hindi dapat ito maulit. No? So maraming method ang pwedeng gawin o mekanismo na pwedeng gawin ng Estado. Pero importante na simulan na yung pag-uusap. Paano tayo makakabangon isang nasyon? Sinong tumutulong doon sa mga biktima, sa kanilang pamilya? At paano natin sila mako-compensate? At paano natin ito mamemorialize? Paano nga ba sila mako-compensate sakali man? Yan po ay kasama sa magiging desisyon ng ICC? Yung sa ICC, no, ilang mga tao lang naman kasi yung magiging sub-complainants, no. Pero kung 12,000 to 20,000 ang ipinatay, hindi kasama doon, no. Criminal lang yung aspect lang yung decision doon. In transitional justice mechanisms, pwede tayong gumawa ng truth commission na sarili natin domestically na hindi ang quantum of proof required is proof beyond reasonable doubt. Kasi proof beyond reasonable doubt, kung involved yung Estado sa krimen, usually, nababury na rin yung evidence. Kaya minsan may mga hindi nakukonvict, pero merong biktima. So, yung truth, yung sistema na ginagawa ng mga ganitong, yung mga sistema na pwedeng gawin, yung paggawa ng truth commission para hindi, ang quantum of proof na required ay hindi proof beyond reasonable doubt, pwedeng substantial evidence lamang. And then magkakaroon ng finding na indeed sila ay naging biktima at pwedeng mag-allocate ang Estado ng compensation. Ginawa na natin isang Human Rights and Victims Compensation Board nung panahon na nag-document noong mga abuses na nangyari nung martial law at kinompensate sila ng Estado. Okay. May possibility ba na magdesisyon ang ICC na huwag ituloy yung trial proper? Meron talagang magiging ganong pagkakataon si Rodrigo Duterte. No? Pagka magkakaroon kasi ng preliminary appearance, Yung pre-trial. Pre-trial, babasahan siya ng akusasyon sa kanya, babasahan siya ng mga karapatan niya, at doon pwede niyang questionin kung kailangan bang magpatuloy nung trial, no? So, ang magiging quantum proof required doon is substantial evidence, no? Substantial ground to believe that the crime has been committed. Mas mataas na ito kaysa doon sa reasonable grounds to believe sa issuance ng warrant. At dito, para siyang hearing na magkakaroon na ng participation yung mga biktima at saka yung mga witnesses at yung mga complainants. Doon kasi sa issuance ng warrant, yung prosecutor lang ang naging participant doon. Dito, magiging participant na sila Rodrigo Duterte, yung mga complainants at ang mga witnesses. At then, i-assess ng pre-trial chamber kung kailangan na patuloy sa trial.
Mhm. At dito, Ben, kanina napag-usapan namin ng kaunti ni Attorney Conti, hindi sa pre-trial, pero bago siya iharap sa ICC, pwede silang umapila or questionin or sabihing unlawful yung pagkakaaresto sa kanila sa isang court. Tama ba? Pwede, pwede. Bago sila umanap sa ICC, dadalhin sila sa isang court of competent jurisdiction na miyembro ng ICC. No? Hindi yan ginawa dito sa Pilipinas kasi ang basa po, ang tingin ng Pilipinas ay hindi kami miyembro ng ICC. Kaya dadalhin na lang namin sa Netherlands kasi miyembro naman sila ng ICC. At yung court of competent jurisdiction nila ang magdedetermine kung tama ba yung pagkaka-arresto. No? So, wala naman ako nakikitang mali sa ginawa ng Marcos administration. Their actions have legal and moral basis in this particular instance. So, pero siyempre, gagawin ng mga Duterte ang lahat para ma-question bawat punto. Dahil malalim ang kanilang balon, maraming Yes. lang access sa mga abogado. No? So, ibig sabihin, subukan nila itong itilay at pigilan. At that's gonna be the matter, of course, of economic strategy of the Duterte, I believe. So paano po yun? Kailangan bang mangamba doon sa aspetong yun, yung mga pamilya po ng mga biktima? Parang, Kailangan natin bantayan, no? And siyempre yung mga yung mga pamilya ng mga biktima, kailangan rin nilang bantayan ito, yung civil society groups. Pero yung buong Pilipinas, kailangan bantayan ito kasi alam mo, hindi pwedeng may mga nawakang patayan at walang magbabayad. Importante ang sense of accountability sa ating bansa kung yes. gusto natin na hindi na ito maulit at dapat may magbayad. At kung yung mga Duterte yun, at dahil sila naman talagang may akta, Rodrigo Duterte yun, dahil siya naman talagang may akta ng violent war o drugs, proud siya dito, sinabi niya na pumapatay talaga siya, kailangan talaga siya pagbayarin. No? So talagang, syempre, gagawin niya lahat ng mga legal tactic dyan. Pero dapat magbantay tayong lahat, ang sambayan ng Pilipino, at huwag tayong papayag. At sabi, yun nga, mga nasa hanggang average ay around 8 years ang itatakbo po ng kasong ito. Pag po sakaling ma-convict po si dating Pangulong Duterte dito sa crimes against humanity, paano po? Saan siya ikukulong? Meron usually memorandum yung ICC sa ilang mga states, kagaya ng United Kingdom, Sweden, Norway, pwede po sila makulong. Pero kung hindi naman sila pumayag, usually namimili rin yung ICC sa ilang member states. Of course, subject to the consent of the member state. So, malamang hindi na yan sa Pilipinas dahil hindi tayo member ng ICC. Saka hindi rin magiging strategic na dito ikukulong si Rodrigo Duterte sakaling pahatulan siya. No? Kasi hindi naman magiging ligtas kung sakali at pwedeng magkagulo pa. Attorney De Leon, paano po yan ngayon tumatakbo or pag tumakbo na yung kaso from pre-trial to the trial proper, ano magiging role ng bansa? Ang Pwede bansa po bang ngayon ay hindi nakasali. yung government, so kaya nga hindi na miyembro. So, wala pong participation at all, magiging participation at all ang government. Wala na at all kasi actually the last participation of the Philippine government was through the Office of the Solicitor General when they tried to question the jurisdiction of the ICC back in 2023. Pero nagdesisyon na ang ICC dyan ng 2023 at sinabing meron silang jurisdiction, especially since yung indicative time period doon sa complaint ay bago nag-withdraw ang Pilipinas sa ICC. No? Yun yung huling involvement ng gobyerno through the OSG. Ngayon, hindi nakasali ang gobyerno kasi this is the international community to the International Criminal Court led by the Prosecutor General versus the accused in this particular case of committing mass atrocities. So, pribado na talaga. Actually, it's the international community versus, di ba, pagka criminal case sa Pilipinas, people of the Philippines versus, di ba? Ito, kasi dahil crimes against humanity ito, it's the international community versus yung akusado. Pero alam naman po natin na yung pong limitasyon ng mga pamilya ng mga biktima, di po ba? Kung sabi nyo nga po ay malalim ang balon ng mga Duterte pagdating po doon sa mga pamilya ng mga biktima,
paano po makakasuporta? Paano, may pwede bang gawin ng pamahalaan para makatulong kahit na hindi na tayo miyembro ng ICC na makamit nila ang hustisya? Oh, tama ka, no? Malalim talaga ang balon nila. Huwag na nating paalala pa yung Parmalis, for example, o naging triple ang utang ng Pilipinas sa ilalim ni Rodrigo Duterte kahit na wala kang makitang social services, di ba? At saan nagpunta yung mga pera na yun? Definitely mayaman sila, makapangyarihan sila, no? Maraming gustong tumulong sa kanila. So importante rin na may tumulong dun sa mga biktima. Ang understanding namin is meron din namang resources dinipot yung ICC dito, yung Office of the Prosecutor. Pero syempre, meron din yung mga grupo at saka yung mga abogado nila who will also need help, no? In terms of fundraising, lagi yan, no? So kung gusto tumulong, di ba, syempre pwede lumapit sa mga organizations na tumutulong sa kanila, no? Kasama na din dyan yung Human Rights People Empowerment Center, kasama na dyan yung grupo nila Attorney Conti, di ba, at Attorney Conde, et cetera, et cetera. Pero yun nga po, pwede bang hayagang magsabi ang ating pamahalaan na sinusuportahan nila or kung sa paanong paraan makakatulong ang ating bansa? I mean, not doon sa kaso because hindi na nasa kanila na nga nasa ICC na nga po yung kaso, but more of kung paano masusuportahan itong mga pamilya na haharap o humaharap at lumalaban para makuha ang hustisyang hindi nila nakamit dito sa bansa. Uulitin ko na naman yung salita, di ba? Forthwith. Dapat nangyari na yan yesterday. It should have happened yesterday. No? Dapat nagkaroon talaga ng mekanismo na tulungan ng mga pamilya upang sila ay makalaban ng legal, ng patas, at makabangon dito sa hinagpis at trauma na dinulot ng regime Duterte sa kanila. Marami pong oras. Pasensya na at kapos na tayo sa oras, Attorney De Leon. But thank you for making time. Attorney Dino De Leon, alumnus ng The Hague Academy of International Law.